Ryan! Naisip ko, bago pala ako gumawa ng debunking episode tungkol sa mga car myths dito sa Pilipinas tungkol sa automatic transmission, gawa muna tayo ng episode na kung paano nga ba talaga alagaan ng automatic transmission. Alam ko, may nagpapayo ng isang automatic transmission specialist na patay na lang daw ang makina kaysa ilagay pa sa neutral o park habang naka-idle para daw mas maalagaan ang transmission. Nagulat ako na madaming naniniwala kasi daw specialist. Ang hindi nga lang sure, yung mga naniniwala sa ganitong klaseng tip, baka kailangan na rin magpatingin sa specialist pagdating sa pag-iisip. Kasi applicable at logical ba? Kapag pinatay mo ang makina, tagatak na ang pawis mo sa init, di ba? Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Actually, simple lang naman kung paano maalagaan ang automatic transmission. Mamaya, malalaman mo na hindi pala komplikado. Tapos as usual, hindi ito yung generic episode na makikita mo dito sa YouTube o sa mga AI-generated articles o contents. Kasi nga, dito sa atin, real talk, real experiences, real reviews. Split into two parts lang to, maintenance at ang paggamit. At ito ang actual tips, paano maalagaan ang automatic transmission mula sa hindi transmission specialist. Pero, totoo at applicable ang tips. Una, pagdating sa maintenance, ang maintenance ng automatic transmission, simple lang. Number 1, sundin ang owner's manual. By the way, natawa ako na may mekaniko turned vlogger na ang tip daw niya, every other change oil schedule daw, magpapalit na rin ng transmission fluid. Ang rason niya, kung nag-change oil ka nga daw every 5K, mas mura pa daw ang ATF. Magpalit na din daw every 10,000. Alam ko, mas okay mas maaga magpalit. Pero kapag ganito kaaga, medyo OA. Sayang lang kasi may minimum na 40K, yung iba umaabot pa nga ng 80K. Wag naman sana tayo masyadong magpahalata na pwedeng may makinabang kapag masyadong pinaaga ang interval. Ang schedule ng palit, sobrang depende sa brand, sa type ng automatic transmission mo, sa fluid na gamit mo. Kaya be aware kung ano nga ba talaga para sa sasakyan mo. Para hindi ka mamekaniko na mekaniko. Kung tamang schedule para sa number 1. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Ang number 2 ay paggamit ng tamang fluid. Ang dami niyan. Iba-iba rin per brand, per model pa nga minsan. Tapos sobrang sakit sa ulo kapag nagkapalit at mali ang naisalin. Piliin talaga yung genuine part mula manufacturer, hindi yung equivalent lang. At kung bumili ka sa kasa, i-check pa nila yung chassis number ng sasakyan mo para sure na yun talaga ang para sa kotse mo. Mas nakakasigurado ka, diba? So, tamang schedule, tamang fluid, 1 and 2. Number 3, tamang procedure para sa pagpalit ng ATF. May mga sasakyan na may specific procedures talaga ang pagpalit ng ATF. Kaya warning, please make sure na alam talaga ng pinagpapagawan mo nito. May alam pa nga ako na sinusukat ang temperature sa pagpalit. Isipin mo yun, ganun ka-specific. Number 4, hindi lang puro change ATF para sa automatic transmission. Huwag kalimutan, mag-change rin ng transmission filter when applicable. Again, sundin ang proper schedule nito para practical. Number 5, ang maintenance ng cooling system. Malamang nag-iisip ka ngayon anong kinalaman ng cooling system sa automatic transmission. Ang automatic transmission kasi mas nagre-rely sa hydraulic pressure. At kung may pressure, ibig sabihin mas may heat. Kaya kumpara sa manual transmission na pwedeng air-cooled, sa automatic transmission, kailangan talaga may cooling system. Kaya usually, connected ito sa radiator. Minsan pa nga, may sariling cooling system pa siya.
At dyan nagtatapos ang general reminders pagdating sa maintenance. Dito naman tayo sa paggamit o yung hindi dapat ginagawa para maalagaan ang automatic transmission. Relax lang kayo, walang magpapatay ng makina ha. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-Moly mo na yan. Number 6, yung pag-fiddle. Naghanap ako ng translation ng fiddle. Sabi sa internet, gutingting, isang variant ng butingting, pero para sa akin, ang pinakamalapit na salita sa Tagalog ay yung paglaruan. Normally, lalo na dun sa mga naka-straight type gear selector na may button, ito yung mga gear selector na kailangan mong pindutin muna yung button sa shifter para makalipat ng gear. Madaming naglalaro nito. Tapos, ang hindi alam ng karamihan, gawa lang ito sa plastic. Kaya wag masyadong paglaruan, mabubugbog kagad yung switch. Number 7. Yung pag-coast sa neutral. Ito, tingin ko, isa na sa mga nakaugalian ng mga drivers dito sa Pilipinas. Ang dami pang ibang mga vloggers na nagsasuggest nito para daw makapagpahinga ang makina at transmission at makatipid daw ng gas. Negative yun. Dangerous na, nakakaapekto pa sa wear ng transmission mo pag shift mo sa drive habang umaandar pa. Number 8. Yung ginagawang manual ang automatic. Halos variation lang rin ng number 7. May mga tao kasi na nilalagay sa neutral tuwing umaandar na. Tapos tuwing kailangan mag-accelerate, dun ulit ilalagay sa drive. Tapos aapakan yung gas. Tapos mag-neutral na naman. Ito talaga yung sinasabi na unnecessary shifting to neutral at hindi rin tested sa durability test ng manufacturer ang ganitong gawain. Alam ko, may binasag ako na mekaniko turn vlogger tungkol sa pag-shift ng drive to neutral at neutral to drive. Magkaiba yun kasi ang sinasabi niya ay stationary sa traffic at umabot pa siya na nakaka-overheat daw ang paglagay sa neutral ng naka-idle. Kalokohan. Hintayin niyo yung debunking episode ko tungkol dito. Number 9. Yung shifting from drive to reverse habang may momentum na pa-forward yung sasakyan o reverse to drive na pa-atras yung sasakyan. Hindi mo dapat ginagawa to. Ito talaga yung nakaka-strain ng transmission. Kung naintindihan lang natin ang design ng position ng gears, kaya nasa gitna ang neutral ng reverse at ng drive, dapat kasi not helping or supporting either side. By the way, yan pala ang definition ng neutral. So hindi dapat tumutulong paharap o palikod o in short, dapat naka-neutral in stationary. At number 10, neutral related pa rin. Ang pag-drop ng launch from neutral to drive. Ito yung naka-neutral ka, tapos mag-rev, tapos ibababa mo sa drive. Kala mo racing ka na. Straining to sa transmission. Meron ka pa bang gustong idagdag para ma-share sa iba? Comment below. Sana nakadagdag kaalaman tong episode na to sa'yo. At kung may bago kang natutunan, huwag mong kalimutan i-like tong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka parate sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.